Oh, speaking, eto na po. Nagdadaldal na naman. Yan talagang dalawa nating problema. Nakakahiya ang Senado ngayon. Kung kailan maraming problema ang Pilipinas, walang tulong yung Senado. Kayo dapat, oh. Alam nyo, namimiss ko yung mga Senate President at yung mga kung yung mga senador natin na yung mga panahon na marurunong magdebate lahat. Kaya si Marcoleta, oh, tignan nyo po si Marcoleta. O ano ang tawag nila dati dyan? Neophyte. Ngayon ba may nagtuturing pa kay Marcoleta na neophyte? Ano may tuturing na neophyte na obviously pinakamahusay na senador ngayon? Kaya yung nagtatanong kay Marcoleta, nasa na raw yung mga anak ng tinapay to si Badong, mahilig talaga. Mahilig ka Badong na ano eh. Tumitigil lagi yung ano ni Badong eh. Sabi nito ni Tito Soto, tungkol po dito sa nilabas na minority report. Alam po ninyo sa mga hindi pa po nakaalam, yung mga hindi po mga nakanood ng mga nagdaang kong video, nag-submit po ng minority report sila Marcoleta, kasama po to si inihayag po, no? Unofficial po yun kasi hindi nga pinag-usapan. Tama naman si Tito Soto dun. Pero hindi mo po pwedeng maliitin. Okay. Naglabas po ang minority ng initial report nila na minority report dito po sa naganap o na investigasyon sa yung mga nalaman na nila, napag-alaman nila dito po sa investigasyon sa Senado, sa Blue Ribbon, no? Okay. Ito po, ang pangunahin po nilalaman nung desmayado sila dahil walang direksyon yung pinatutunguhan, no? Nariyan yung mga pwedeng usigin, ibig sabihin, ang punto lang nila, natukoy na. Natukoy na nila Marcoleta kung sino talaga yung sa minority report, tinukoy nila kung sino yung posibleng mastermind. At ang tinuturo po nilang mastermind, si Romualdez tsaka si Saldico. Pero meron pa hindi pa pinapangalanan. Ibig sabihin, meron pang nasa taas ni Martin Romualdez. O, kilala nyo na yan malamang. Pero ang point, at least sila, tinukoy nila yung mastermind. Dito, tinutukoy nila na walang ebidensya laban sa tinuturo na minority na mastermind. Kaya, sa atin, maganda po ito. No? Kasi, dahil parang sabog-sabog yung direksyon nung kay Lacson, imagine niyo naglabas ng dalawang nakamaskara na testigo si Lacson. Kay Lacson na testigo yan ha. Tapos sasabihin ni Lacson, hindi pa sapat yung sinabi nila, hindi pa sapat yung ebidensya laban kay Martin. Buong akala namin, kaya mo yan nilabas para madiin si Martin. Yung pala, kaya mo yan nilabas para sabihin na walang matibay na ebidensya laban kay Martin. O kaya po ako, timely, maganda po, no? Maganda po tong, ay isa pa po pula. Putulin ko muna, ibalik ko lang kay Ramon Revilla bago tayo mapunta rito kay Tito Soto. Ibalik ko lang po ng konti. May nagpapakalat din po na fake news na sinabi raw po ni Ramon Revilla, kumanta raw na si Pipi Sara yung mastermind ng flood control fiasco, no? So, yan po ay fake news. O alam nyo na kung saan kampo nang gagaling yan. Sasabihin na naman, hindi sa amin yan. Magkaroon lang ng usapin. Okay. Sinerch natin, wala pong sinasabi si Bong Revilla. Huwag na nating palakihin yung issue. Sabihin na natin na fake news yan. Dahil wala pong sinasabi si Bong Revilla sa lahat ng pahayag niya na umamin daw si Bong Revilla na si Sara Duterte ang mastermind ng flood control. Okay.
Dahil sa kawalan ng direksyon, hindi po papunta. Ang tingin nga ng nakakarami, inaabsuelto, no? Papunta sa pagpapalabo ng kaso laban kay Martin, itong Blue Ribbon Committee ngayon. Kaya naglabas sila ng minority report. Pero bilang depensa ni Soto, ito po ang kanyang mga sinabi. Una, hindi daw dapat tawaging minority report yon dahil ang minority report daw ay yan daw kasi ay unofficial. Okay, unofficial po yan dahil daw yung tunay na official na minority report yung dumaan po sa plenary. Okay. Yun ang sa rules. A minority report is submitted after the committee report of the mother committee has been submitted. Otherwise, it's a piece of paper or unless the report pertains to the 2 days that was conducted by the previous chairman. So, walang problema ron. Then it is not called minority report. It is simply a report on the said dates. Also, a report unless taken up in plenary is simply an unofficial report. Yan po sila magaling sa mga tawag-tawag. Hindi natin pwedeng tawagin na ganyan yan. Hindi. Ang importante po sa amin, parang nagde-deal po sila sa mga circumstansya. No? Hindi po dun sa laman. Halimbawa, yung tinawag ni Libiste na Cabral Files. Meron raw siyang Cabral Files. Imbis po na usisain nila, ano yung laman ng Cabral Files para mapailan ng kaso, shoutout kay Placido Piloso po. Okay. Para malaman nila, mapailan ng kaso yung mga kumesangkot dun sa Cabral Files, inabala nila yung sarili na, ha? Paano mo na-acquire yan? Paano mo nakuha yan? Sino nagbigay sa'yo? Legal ba yung pagkuha mo niyan? Ganun po sila mahilig po sila sa mga walang katotoran. 'Di ba? Okay. Parang may babae ka. Gusto mo yung babae. Crush mo, mahal mo na yan. Aabalahin mo ba? Bakit mo mahal yan? Dahil kulot? Bakit mo siya nagustuhan? Dahil ba kulot o unat? Dahil ba siya ay nakasuot ng tsinelas o nakasapatos? Wala pong pakialam yun. Alam niyo yun? Pag nagkagusto ka sa babae, malamang yung mga importante. Hinangaan mo, magandang mukha, malaki ang kanyang pananaw sa buhay. Yung mga dapat hangaan. Hindi yung, ako ba, sabi, pre, ang ganda crush ko yan eh. Bakit mo crush yan, pare? Dahil ba siya'y nakatsinelas? O dahil siya'y nakasapatos? Ganun po yung dinidil nila. Yung mga walang katotoran na mga impormasyon na hindi, ano ngayon? Paano mo na-acquire yung Cabral Files? Hindi nyo ba alamin, ano ba laman yan? Ito, naglalaman to ng mga mandurugas. Ito, naglalaman to ng mga pangalan ng mga magnanakaw. Yung mga nanghingi ng mga proyekto para magkaroon sila ng porsyento. Yun yung Cabral Files. Inabala nila, paano mo yan nakuha? USB ba? Binigyan ka ba ng papel? Ikaw ba ang nagpunta ron? Sino nagpasok na? Puta, yun po tinatanong eh. Sino nagpasok ng USB? Si Cabral ba o si Libiste? Hindi yun laman eh. Saan ka umupo? Sa kaliwa ba o sa kanan ni Libiste? Nakita mo ba may kilay si Libiste nung panahon na yun? Anong makeup ni Libiste? Libiste ni Cabral. Ano suot ni Cabral nung nagkita sila ni Libiste? Puta, walang katotoran yan. Tinatanong sa Senate eh. Sino nagpasok? Paano nakuha? USB mo ba o USB ng departamento? Parang, pag USB ba ni Libiste, mababago yung laman? Pag USB ba ng departamento, mababago yung laman? Pre, ang ganda nung dumaan na.
Ganda, no? Ano kaya pangalan yan? Ganun kaagad yung mga importante. Hindi, pre, nakita mo ba yung kuko sa kaliwang paa? Yung pangalawa. Yung pangalawang daliri ng paa niya, nakita mo ba? Yung ba unang tinitignan ng mga lalaki sa babae? Hindi naman eh. Sus Mariosep. Okay. Yan po. Inaabalan ni Tito Soto yung iba eh. At the moment, it's a media report. Pang media. Ano silbi niyan? Even a majority report to report everything on record. Kahit na anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up yan sa plenary, wala yan. It's simply a piece of paper. Tignan mo, minaliit niya. Ito po ay kapirasong papel lang, no? Yan lang po ang silbi niyan, kapirasong papel. Pang media paper lang, pang media lang. Okay, tanungin ko kayo, para saan po yung yung press conference nyo? Hindi ba pang media din yun? Bakit kayo presscon ng presscon? Para malaman ng media yung mga laman ng mga utak nyo kung meron man. Masama po ang pang media? Opo, pang media lang yan. Tama kayo. Pang media lang yan. Para naman may binabalita kayo na dapat ito ang ginagawa ng Blue Ribbon. Para may binabalita yung bayarang media. Hindi yung ang babalita lang nila. Kasi yung mga media natin ngayon, tamad. Wala na gano'ng mga investigative. Nawala na sila Cheche Lazaro. Nawala na sila Luchi Cruz. Nariyan si Luchi Cruz, pero ewan ko kung bakit nung panahon ni Cheche Lazaro, imbestiga sila na imbestiga. Nung sila na mga head ng news, wala na. Ang dali lang naman, no? Di ba? O katulad niyan, nabuksan ngayon. Dahil sa minority report na yan, uusasain kayo ngayon. Ano pong masasabi nyo, Tito Sen? Nasabi ng minority report, ang mastermind daw po ay si Martin Romualdez at si Saldico. Siyempre, hihingan na kayo. Napag-uusapan na ngayon. Napag-uusapan na yung tungkol sa mastermind. Hindi lang po yung sagawa lang ng BRC, Blue Ribbon Committee hearing. Hindi na po ganun. Kasi very willing po yung bayarang media na kung ano lang i-feed nyo sa kanila, yun lang ibabalita nila. Pero dahil may contra-report, may minority report agad, nakikita po nila na walang direksyon ang Blue Ribbon Committee ngayon. Nanghihinayang sila na kung si Marcoleta pa sana yung Blue Ribbon Committee chairman, baka may mahita pa tayong maganda-ganda. Okay, yan lang po ang ating